lalong lumakas kumpara kagabi ang Super Typhoon Lawin. Ang update ihahatid ng ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, dahil kay Super Typhoon Lawin ay nakatas nga ang storm signal number 2 dyan sa Batanes Group of Islands, kasama na ang Cagayan at ang Calayan at Babuyan Group of Islands. Makakaranas ng masungit na lagay ng panahon ngayong gabi ang mga lugar na ito. Signal number 1 naman dyan sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Kalinga, Apayao, Abra at Isabela. At sa mga kababayan natin doon sa mga binanggit nating lugar, maging alerto po sa banta ng landslides at flash floods. Namataan ng pag-asa ang mata ng Bagyong Lawin sa layong 410 kilometers dyan sa may silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ngayon ang malakas na hangin, aabot na ng 215 kilometers per hour near the center at bugsong umaabot naman ng 250 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 13 kilometers per hour. Mel, kung titingnan natin yung storm track ng Weather Central, bumaba ang tsansa na maglandfall ang Bagyong Lawin, pero sa Sabado pa ito inaasahang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil pa rin sa bagyo, magiging maalon sa northern at eastern seaboards ng bansa, kaya inaabisuhan po yung mga maglalayag na wag munang pumalaot. Pero Mang Tani, bakit tila hindi gaanong dama yang hagupit ng Lawin na yan sa Metro Manila? Gayong sabi mo nga, ito'y isang super typhoon. Mang Tani. Mel, walang direktang epekto yung Bagyong Lawin dito sa Metro Manila dahil may kalayuan nito. Nandito ito sa may Philippine Sea at mas ramdam yung lakas nito dito sa extreme northern Luzon. Pero dapat pa rin po tayong mag-ingat dahil hindi pa rin tayo ligtas sa indirect effect nitong Super Typhoon Lawin dahil sa Biyernes, inaasahang hahatakin nito yung hanging habagat at yan yung inaasahan nating magpapaulan dito sa atin, lalo na sa Metro Manila. At ito yung ating wind map at para bukas alas 7 ng gabi, makikita natin itong mga kulay violet na ito o kulay violet. Ito yung malalakas na hangin na kahit hindi tumama yung sentro ng bagyo dito sa extreme northern Luzon, ay mararamdaman yung hangin na mahigit 100 kilometro bawat oras. At pagdating ng Biyernes ng gabi, makikita natin ito yung sentro ng bagyo, malakas na hangin pa rin dito sa extreme northern Luzon. Pero tingnan nyo, dito sa Metro Manila at Southern Luzon, malakas na hanging habagat ang hahatakin nitong super typhoon na si Lawin. At bukas mararamdaman sa Northern Luzon ang mga pag-ulang dala ng Typhoon Lawin habang apektado ng hanging habagat ang Palawan, Southern Luzon, kasama na ang Metro Manila. At sa Metro Manila nga, asahan natin ng unti-unting pagtaas ng tsansa ng pag-ulan mula umaga yan hanggang sa gabi aabutin ng 50%. Hanging habagat din ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dito sa may western section. Samantalang sa Mindanao ay hindi na masyadong apektado ng bagyo, kaya meron na lamang ilang pagulan, lalong-lalo na dito sa may Zamboanga Peninsula. Para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, bisitahin ang GMA News weather page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.